Isingit ko lang po, Senador, speaking of Colonel Grijaldo, totoo po ba, kasi meron akong nakitang dokumento at baka may impormasyon kayo, totoo po ba na simula nung siya po ay na-detain, kinukonsidera na siyang naka-leave of absence tapos wala siyang sahod? Nako. Yan nga, double whammy nga napakasalbahe na liderato sa PNP, no? Ako, kung ganun ang tao ko, wala ka na nga ginawa para masalba yung injustice na experience ng iyong tauhan. Alam mo naman na walang kasalanan yung tao mo. Bakit pa pati sweldo niya puputulin mo? Sobrang injustice yan. Ganti nga, totoo yan. No work, no pay ang policy ng ating PNP. Pag hindi ikaw nagtatrabaho and wala kang sweldo at kasama dyan sa hindi pagtatrabaho kung nakakulong ka. Pero sana naman they should be liberal enough to interpret their own policy. Hindi yung porke galit yung House of Representatives sa tauhan mo, galit ka na rin. Ay naku, saan ang hustisya nito? Anong klaseng liderato meron ka? Dapat depensahan mo yung tao mo. At ang alam mo, as a commander, yung primary duty mo, primary consideration mo is number 1, accomplishment of the mission. Number 2, to look for the welfare of your men. Ngayon, saan ang welfare ng tao mo ngayon dyan? Kawawa yung tao mo. Unless naka-align yung accomplishment of the mission mo doon sa mission ng mga Quadcom, kung anong mission na meron silang gustong makamit. Sige, sundin mo. Kung galit sila, galit ka rin sa tao mo. Kung gusto nilang yurakan yung karapatan ng tauhan mo, yurakan mo na rin yung tao mo. Gipitin mo ng gusto. Mali ba? Mali ka. Naawa ako sa tao. Dapat siya ay i-consider na hero ng PNP because he stood up for what is right. He stood up for the truth. Dapat siya i-consider nyo na hero. Bakit tanggalan nyo na sweldo? Sobra naman ito. Ano ba nangyari Kasi di rin naman niya kasalanan siguro, Senador, na siya po ay ma-contempt at hindi siya makapag-perform ng kanyang trabaho. Hindi naman niya kasalanan yun. Hindi naman niya kasalanan ba niya kung magsabi siya na totoo? Kasalanan ba niya kung hindi siya magpadala sa kung anong gustong sabihin ng taga-Quadcom sa kanya? Talagang nakakaiyak yung sitwasyon ngayon. Nakakaiyak na talaga. Yes, At Senator. hindi mo masisi yung mga pulis kung sila ay malungkot dyan sa mga pangyayari na ganyan. Actually, Sen, marami po ako tayo nakikita sa social media na talagang medyo nahihiwagaan na dito sa nangyayari dito kay Colonel Grijaldo, lalo-lalo na yung mga kabaro po ninyo. Ang tanong ko po, wala po ba pwedeng mag-intervene or legal ways? Kasi hindi pa naman napapatunayan may kasalanan to. Wala ring kaso. Wala ring kaso. Tapos nakakulong ng napakatagal na. Biruin mo, doon siya nagpasko sa kulungan, doon siya nag-New Year, nang wala namang kinakaso sa kanya, wala namang kasalanan. So, wala po bang legal way para makalabas siya doon or anyone na mag-intervene para tutulan itong mga pinagagawa ng Quadcom na sa totoo lang, labag naman ho sa batas. No? Wala yan. O dalawa lang. Kung gusto niyo ng legal o gusto niyo ng illegal na pamamaraan. Yan ang dalawang paraan dyan. Kung ikaw ay nabubuisit na. Ako, we have to stick to the legal. Yung legal is mag-file siya ng kaso. Papailan niya ng kaso kung pinagagawa ng Quadcom sa kanya. And I think when this case reached to the Supreme Court, dapat ma-roll ng Supreme Court ito para mabigyan naman sana ng boundary kung hanggang saan yung power ng House of Representatives, yung kanilang ginagawa. Dahil sobra na. That's too much abuse of power yung ginagawa nila kay Grijaldo. Sobra na talaga. Sobra na. Kaya anyway, it will take time pa rin kung talagang magpapile ka ng kaso. Alam mo na, very powerful. Binangga mo yung House of Representatives, very powerful na body yan. Kaya talagang
frustrations. Nandiyan yung frustration, hindi mo na ma-measure, no? Yung mga pulis ngayon, tahimik lang yan, pero nanggigigil na yan eh. Nanggigigil na sa sitwasyon ni Grijaldo. Nagigil na yan sila, pero tahimik lang dahil wala silang magawa. Habang nasa serbisyo ka, you keep quiet and follow orders. Tama ka dyan, no, sa Senator, no? Kasi, syempre, kahit nga yung magbabarkada lang, no? Talagang mag-ano ka eh. Kumbaga, magagalit ka sa gagawin na masama sa kaibigan mo. Lalo na po kayo na may iba yung talaga yung band ng ano eh, ng mga taga PNPA, mga pulis, iba band yan. Talagang masigit pa sa magkakapatid. Pero may iba po tayo, Senator, no? Kasi dati na interview po kayo para narinig ko na may mga mayors po na nagsasabi na sa inyo dati na grabe ang droga dito sa aming lugar. Mas lumala pa po ba ngayon kaysa noong kinukwento nyo yon? No, anong comparison natin? I-compare natin ngayon at saka Noong time po na na-interview kayo na sinabi nyo na may mga mayors na nagsusumbong sa inyo na napakarami po ng droga na lumaganap naman doon sa kanilang lugar. Siguro mga last year po yun na-interview nyo. Sa tingin nyo, may mga nagsusumbong pa rin po ba sa inyo ngayon na mas malala ang kalakalan ng droga sa Pilipinas? Oo. alam mo hindi as kasama yan sa oversight function ko, no, as chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na siguruhin ko kung ano ng drug situation ng ating bansa. Yes po. Dapat magtanong-tanong tayo, pero alam mo, kahit na hindi ako nagtatanong-tanong, pag may mamit ako na mga mayor, may mamit ako na barangay kapitan, walang ibang topic na sasabihin sa akin, "Sir, grabe na kayo ngayon, sir, ang droga sa amin. Andyan na naman sila, bumalik na naman sila. Yung dating nagtatago, yung dating mga nagsipaglayasan, ngayon, andyan na naman ngayon, namamayagpag na naman sila, sir." So, alam mo, yung ang pinaka-indicator dyan, makinig ka sa news, yung mga pangyayari na mga kahindik-hindik na krimino, mga heinous crime na nangyayari, na puro drug-related yan. Yan ang pinaka-indicator na grabe na naman ang droga. At saka, makita mo, noon, meron bang matapang na mga drug addict na mag-post-post dyan sa social media na sila'y gumagamit ng shabu, na sila'y humihit-hit ng shabu dyan sa social media? Wala. Pero ngayon, tignan mo, parang normal na lang sa kanila. Mag-post sa social media na sila'y gumagamit ng shabu. So, ganoon talaga katalamak. Ganoon na katalamak. Grabe. Opo. Sir, may iba lang po ako ng topic, no? Doon sa development po, doon sa Blanco na BICAM report. Nabanggit po, no, ng Congresswoman Kimbo na parang indirectly namin na niya na meron talagang Blanco doon, pero ang technical staff na ang mag-fill in the blanks nito or magko-correct sa typo error. Yun yung pagkakasabi po niya, typo error. Ano pong masasabi nyo rito na bagamat inamin, pero meron pa rin silang rason dito para ma-justify yung kanilang nagawa po, Senador? Typo error ba yung bangko? Ang typo error siguro, mali ang entry. Mali yung numero na na-enter doon, kaya typo error. Pero kung blanco, ay talagang niliblank yan. Iniwang na blanco yan para malagyan ng numero in the future. Ano pa bang, anong typo error mo dyan? Typo error na wala nga, blanco nga eh. So, yan na, kasi sila, nakapirma sila sa BICAM report. Dapat, aminin na lang nila na sila pumirma sa isang BICAM report na may laman na mga blanco. Dali lang naman yun eh. Baka mapapatawad ka pa ng taong bayan dyan kung wala kang ill intention dyan na bakit ninyo binlangko, bakit blanco yan at pumirma ka. Kung wala kang intention talaga na kalukuhan dyan, mapapatawad ka man siguro ng taong bayan. Pero yung gagawa ka pa ng rason na technical committee na lang ang mag-fill in the blanks doon. Ganun pa ka-powerful yung technical committee mo na dapat ang mga senador at kongresman na mag-decide dyan kung magkanong halaga ang ilagay dyan.
Hindi po yan trabaho ng mga technical working committee na mag-decide kung magkano o anong halaga ilagay sa isang particular project dahil pero Opo. bro ng legislatura, hindi po yung mga staff ninyo.